po yung manguna po sa kanya. Itago mo nga po ang kapatid ko sa iyong likuran nang sa ganun, Panginoon, yung nais mo lamang po, Panginoon. Gamitin mo lamang po siya as your mouthpiece, Panginoon, nang sa ganun, yung salita mo pa rin po ang mahayag, Panginoon. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. Maraming salamat po sa opportunity, Panginoon, na makapunta po kami sa iyong bahay dalanginan, Panginoon. At muli, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Good morning po. Tunay nga po na narito ang ating Panginoon, no? Ating sinasamba. No? Katulad po ng ating kanta ngayon, narito ka. No? Sarap po, no? At patuloy pa rin po tayo dito sa ECF 10:30 to 12 at patuloy pa rin po na kami po ay nakikiusap na pag tayo po dumating ng maaga, mas maganda po na ibigay po natin yung oras po na yon para sa pagpipray po. Kasi meron po tayo ditong prayer list. At pwede po nating tumahimik lang din po tayo para po magbigay ng respeto dun po sa iba naman po na nagdadasal na hindi pa tapos. No? At ganun na rin po yung ating pag-surrender ng mga problema. No? Na dahil sa this past few days po na hindi tayo nakapunta sa simbahan, doon na po yung time na pwede din natin ibigay sa Kanya yung ating mga problema. No? Ganun din po na patuloy pa rin po tayo dito sa Book of Acts at mga gawa nga po na alam natin na si Lucas din po ang nagsulat nito. No? At nung nakaraan po, ang ating napag-aralan ay yung ang kahulugan ng pangitain. Yung pangitain po ni Cornelio at saka ni Pedro po, no? Na nanggaling po yun sa Acts chapter 10 verses 21 to 33. Ayaw mag-mix. Yan. Ayan. At paano, ito po yung points natin nung nakaraan, paano nagligtas ang Diyos. Na? At meron po tayong 2 points nun, yung tinawag at sumunod. No? Katulad po ng ginawa kay Cornelio at Pedro, tinawag po sila sa pamamagitan po ng vision, no? O pangitain. At ang naging tugon naman po nila Pedro at Cornelius doon ay yung pong pagsunod. No? Na pwede rin po nating makitaan po kung ng example na mas maganda po yung pagsunod na ginawa nila. No? At ngayon naman po, ang ating pag-aaralan yung pagkabuhay na muli ni Kristo, galing po sa Acts chapter 10 verses 34 to 43. Pwede po tayong tumayo para magbigay respeto po at paggalang sa salita ng Panginoon. Verse 39, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa 3 araw at hinayaang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin ng mga pinili ng Diyos, bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom, pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Amen. Panginoon, Ama, patuloy po Panginoon na kayo po yung mangusap po sa amin. Kayo po yung magsalita po. At ganyan din po Panginoon, patuloy po na hayaan niyo po na maintindihan po namin itong mga salita po na ibinibigay niyo po sa amin. Ama, samahan niyo po kami sa araw po na ito. Kayo po yung manguna, kayo po yung maghari sa buhay po namin. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na pong umupo. So, ipinangaral ni Pedro ang pagkabuhay na muli ni Kristo. After nga po nung pangitain kay Cornelio at kay Pedro, ay ang ginawa naman po ni Pedro ay nag-preach naman po tungkol sa pagkabuhay muli ni Kristo. No? At alam naman po natin na
ito pong pagkabuhay na muli ni Kristo ay dito po nanggaling yung ating pag-asa. No? Ibig sabihin po kung hindi po nangyari na nakita at bumaba si Jesus muli ng pangatlong araw, wala pong saysay yung ginagawa po natin dito. No? Wala pong saysay yung ating pananampalataya dahil kung hindi po nangyari yung muling pagkabuhay na iyon, after po na mamatay tayo dito sa mundo, alam natin na wala na tayong pupuntahan. Ngunit nang nangyari po yung muling pagkabuhay, nagkaroon po ulit tayo ng pag-asa. No? Yung pag-asa po na temporary lang naman po tayo. Temporary lang po tayo dito. At pag-asa na pangako ng Diyos na new heaven and earth. No? Yun po yung ating pinakamagandang achievement po ng isang Kristiyano na magkaroon po ng kakontentuhan dahil alam na natin na saan tayo pupunta. No? At yun po, doon po makita natin yung muling pagkabuhay ni Kristo. At alam po natin na si Cornelius po ay isang Romano, no? At Hentil. Dito nga po nagsimula yung pagtanggap ng mga Hudyo na sila Pedro na makatanggap din po yung mga Hentil na hindi po dapat. Alam natin yon. Ang dapat po nakatanggap lang ng kaligtasan ay mga Hudyo dahil sila po yung pinili ng Diyos. No? Pero alam natin na si Cornelius po ay gumagawa ng mabubuti. Siya po ay may takot sa Diyos. Ngunit alam natin na hindi yun. Hindi yun yung paraan para maligtas. At alam natin na si Cornelius po ay napapaligiran ng mga antichrist, no? O mga pagano. At para malaman lang din po natin yung kwento, no? Doon na po nagpipreach si Peter sa kanila, no? At ipinako niya sa pamamagitan ng mga taong walang Diyos at pinatay pero binuhay na muli ng Diyos. So, pinipreach po ito ni Peter sa kanila na parang sa paraan po ng parang kung pag-convict, no? Pag-convict po na tayo ang pumatay sa kanya, mga hentil. Kayo pong mga tao ang pumatay sa kanya. At parang sa atin po na yung pagka may nagawa ka sa kaibigan mo o kakilala mo, no? Na para gusto niyang konsensyahin ka. Sasabihin niya sa iyo yung mga kwento ng mga nakaraan nyo, no? Binabalik. Parang ganito po yung pamamaraan ni Peter na sinasabi niya, tayo ang nagpapatay kay Kristo, no? At siya ay nabuhay, siya ay namatay, at siya ay nabuhay muli. So ito po yung pinakang importante na malaman natin na confirmation natin pong mga Kristiyano na muling nabuhay si Jesus, no? At wala po siyang kagaya na kahit sino na muling nabuhay, no? At nagpakita po sa mga kanyang alagad. At kung alam po natin yun, nandun po yung pag-asa natin bilang Kristiyano na pagkatapos dito sa mundo, temporary lang to. After nito, meron na tayong afterlife. No? Hinanda na ni Kristo. No? At ngayon naman po ang ating pag-aaralan ay yung pagkabuhay na muli at ang magandang balita. Ito po ay tatlong tanong. No? Madalas po tayo ay tatlong points pero ito po ay mga title. Ito po ngayon ay tatlong tanong po. No? Bakit magandang balita? At sino ang magandang balita? At paano ang magandang balita o paano siya naging magandang balita. Ito po yung ating mapapag-aralan doon po sa binasa natin kanina. Kaya sabi po sa 1, bakit dito po tayo magsimula at sabi sa verse 34, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na walang inatanggi ang Diyos. So yung pangitain po ni Pedro at ni Peter ay nagkita na po at nalaman na nila. No? At dito na po yung time na na-realize na ni Pedro, no? Ayun ang sabi niya, at lubusan ko naunawaan
na wala nang itinatanggi ang Diyos. Kaya ikaw po ay Hudyo, kaya ikaw po ay Hentil, ikaw ay kahit anong klaseng tao, kahit ikaw ay pulis, ikaw ay ah, ah, pulube, ay wala nang itatanggi. No? Ito po yung sinasabi niya. At bakit nga po naging magandang balita? At sabi nga po sa 1 Peter sa 1:16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So alam po natin na si Kristo ay banal. No? At ito nga po yung nakuha ko rin po kahit kahapon. Sa atin po, pinipilit natin na mostly kapag tayo po ay sumunod na sa Kanya, syempre gusto rin po natin maging Christ-like. No? Christ-like, ibig sabihin po ay gagayahin natin kung ano yung mga nagawa ni Kristo. No? At sa pag-effort po natin na ganun, iniisip natin na maging banal tayo sa isang buwan, maging banal sa buong taon na walang magawa. Pero ito po kahapon ay nakuha ko rin na mas magandang paraan na maging banal po sa loob ng isang araw. No? At at least mas ma-practice nyo po iyon ng within 8 hours nakatulog po kayo, meron pang 16 hours. So mas madali po, no? Yung daily na battle na kung paano tayo pwedeng maging banal. No? At possible po yun. No? At lalo na po pag tinignan po ng Diyos yung puso natin na gusto nating maging banal. No? Hindi po natin ma-perfect, mangyayari may magagawa po pa rin tayong kasalanan. Although pagka tayo po ay tinulungan ni Jesus, talagang hindi po siya mahirap. Madali po siyang magagawa. So, at kung bakit naging magandang balita, no? Dito malalaman po natin kung sino naman po, o pangalawang points, sino ang magandang balita. No? Ito po yung pinakamahaba natin na tanong ngayon. At sabi nga po dun sa Colossians 3:25, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaan. Kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. So, ito po yung mga akala natin na tayo po ay gumagawa ng pagkakasala ngayon. No? At akala natin wala pong kapalit yon. Pero nakalimutan natin minsan na ang Diyos po ay slow to anger. Mabagal po siyang magalit. Hindi po agad-agad. At ito po, dito malaman natin na hindi po tinanggal ang consequence, no, ng ating kasalanan. Tayo po ay patatawarin niya, pero yung ating pong mga ginawang kasalanan ay pagbabayarin po. At wala po yung pinipili. At kaya nga sabi po diyan, ay Diyos ay walang kinikilingan. Kaya nga po sa Romans 10:12, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. So dito po kasi natanggal yung pagsisimula po nung vision nung kay Cornelio at kay Pedro. Dito po nagsimula yung barrier o yung nakaharang po sa mga Hentil o sa atin na nakaligtasan. Na ibig sabihin, hindi po, nasa Hudyo lang po yun dati. No? Pero simula po nung nalaman nito, lalo na po nung na-witness na po ng karamihan, alam naman natin na si Cornelius po ay siguradong maraming kasama dahil po siya ay official po ng Romano. No? Siya ay centurion at malamang sa malamang meron po siyang 100 na mga kawal. Bukod pa po doon yung mga kamag-anak niya, bukod pa po doon yung mga nag-a-assist sa kanya. So alam natin na dito po sa pagpipreach po ni Peter dito ay maraming nakakarinig sa kanya. No? At kaya sabi po sa 35, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saang mang bansa. So dito po malalaman natin na yun nga po, wala na pong pinipili. Wala nang pinipili. Wala na po yung tingin na dati po yung mga Hentil ay marumi. Wala na po yun.
At sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid. Kaya nga po sabi sa 36, imidigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita at pinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan. So ito po yung sinasabi ko po natin kanina, no? Yung magandang balita po ng kapayapaan. Kapayapaan po, wala pong ibang makukuhaan ng kapayapaan po na ito na galing lamang po kay Kristo. No? Ito po yung tunay na kapayapaan. Na kung alam po natin yung magandang balita, na alam natin kung sino po yung magandang balita na sinabi po dito, magandang balita na kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. No? At ito po yung sagot dun po sa tanong ng pangalawang points, na sino? Sino ba ang magandang balita? Na sinabi rin po, si Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Ng lahat po. Hindi pwedeng Panginoon lang ng Pilipinas, Panginoon lang ng Amerika. Sinabi po dito ng lahat. So lahat po, lahat ng tao na nabuhay, siya po lamang ang Panginoon. No? At 5% at 95% ng liwanag, alam naman po natin ito nung nakaraan, na sinabi nga rin po, lahat po tayo ay merong 5% na liwanag na. So ibig sabihin po, hindi pa man tayo, hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, hindi pa natin alam yung ginawa na pagliligtas sa atin ni Jesus, ay binigyan na tayo ng Diyos ng 5% na liwanag. Ngunit, saan po natin kukunin yung 95%? No? Katulad po nung sinabi kanina, at ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. So dito pa rin po manggagaling yung 95% na sa Panginoon lamang po. No? At kailangan nating ipagpatuloy ang sinimulan ni Jesus. No? At medyo mayroon pong question, no? Kailangan sinimulan natapos na. 'Di ba? Sabi niya doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. No? Ano po kaya yung sinabi niya doon na it is finished? Natapos na po yung pagbabayad ng mga kasalanan natin. No? Hindi pa man po nakakalabas yung magiging baby natin sa sinapupunan. Pero nabayaran niya na po yung mga kasalanan nun. At ang magiging kasalanan pa lang po ay nabayaran niya na. It is finished, sabi niya. At ang susunod po na ating gagawin ay yung ipahayag po yung ginawa niya po na yun. No? Para po hindi po masayang yung ginawa ng Panginoon at hindi rin po tayo lamang yung maliligtas. No? Kaya nga po sabi sa 37, alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea at pagkatapos ipinangaral ni Juan ang mensaheng tungkol sa bautismo. So, dito po kasi, alam po ni Pedro, yung mga kausap niya, kilala niya at alam niya, hindi po bago sa kanila na malaman po nila yung mga nangyayari. No? At alam naman natin na si Cornelius nga po ay may katungkulan, hindi po siya basta-basta ang Romano lang din. So, ibig sabihin po sa mga nangyayari, lalo na po nung sa krus ng Kalbaryo, ay malamang alam din po ni Cornelius at yung mga tao doon. No? Dahil sila po ay hindi lamang baliwalang tao, sila po ay matataas dahil siya ay centurion. No? At na nagsimula sa Galilea pagkatapos ipinangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. So hindi bago po sa kanila yung pagbabautismo, no? Na utos po ng Panginoon. Katulad po sa atin ang bautismo na sinasabi po ay ito po yung paraan ng isang Kristiyano na para po siya ay maipa-public niya po, maisabi niya sa lahat ng tao na ako ay sinilang na muli, no? Ako po ay born again Christian na, no? Ito po yung pagsasabi sa mga tao na ako po ay desidido na. Ako ay susunod na sa kanya. At sa pamamagitan po nito,
dito po natin malalaman o mas ma-experience po yung pagsisimula ng pagbabago ng buhay natin, no? Kasi ito na po yung once na ginawa niyo po ito, nandito na po yung commitment natin sa Panginoon. At kung meron man dito po tayo, katulad po ng nasa picture, dito po tayo nagbabautismo at alam natin na tayo po ay nangako, no? Nangako po doon na yung tatlong tinatanong po ng nagbabautismo sa inyo at kung ikaw po ay naka-witness din sa kanya, pwede mo siyang sabihan bilang isang kapatid, 'di ba po, na kapatid, 'di ba nagpabautismo ka na? Pinangako natin 'yan na hindi natin gagawin. So, yung mga ganun po na paraan na katulad po na ito ng pagbabautismo, pagsunod sa Panginoon at ganun na rin po para sa atin din na ma-public po natin, na maipahayag po natin sa pamamagitan ng pagbabautismo na tayo ay sumusunod na sa Kanya. Tayo ay naniniwala na kay Kristo, no? At sabi nga po sa 38, alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paano pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. So, parang ibinabalik po ni Pedro sa kanila yung kwento, no? Yung kwento ni Jesus na alam niyo to. Alam niyo to, nire-recall sa kanya. Ito yung ganito yung dating nangyari. Ito si Jesus. Ito yung ating dating pinakulong, pinapatay, no? Ito yung siya yung magliligtas sa atin, pero ito yung ating pinatay. Kino-convict po sila ni Pedro na para po malaman nila sa sarili nila at tayo rin po, parang tayo rin po na pag nalaman natin to na hindi pala tayo sana maabutan. Pero dahil sa awa ng Diyos, tayo rin po ay naabutan ng kaligtasan, no? At yun po yung mas pwede nating pagugutan na para hindi po tayo magkaroon ng kahit konting pride o pagmamataas na Panginoon, maraming salamat po. Kasi hindi ko po ito deserve. Hindi po namin ito deserve dahil sa dumi namin, dahil sa pagkakasala namin sa mga nagagawa po naming kasalanan. Pero nandiyan po kayo. Handaan niyo po kaming iligtas, no? At kaya nga po sabi niya sa 39, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila at siya ay pinako nila sa krus. So, ito pa rin po yung kinikwento sa kanila ni Pedro na ibinalik niya po yung kwento na kay Jesus. At ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. So, ito po yung resurrection, no? Na kung maalala ko po, tuwing ito po ay naikukwento po sa amin ni Pastor, yun pong si Doubting Tomas. Dahil po sa pagdududa niya, tinaray niya pa. No? Tinaray niya pang tignan yung kamay ni Kristo. At hindi lang tinignan, pinalusot pa niya yung daliri niya para malaman kung siya ba talaga yun dahil butas. No? At kung dun po, yun po yung ito pong resurrection o yung muling pagkabuhay ng Panginoon ay magbibigay po sa atin patuloy po ng alam niyo po yung assurance o yung parang meron kang insurance na alam mo, Panginoon, kahit anong mangyari, alam ko po, Panginoon, kahit ano po yung kagustuhan niyo sa akin mangyari, basta alam ko po, Panginoon, kahit po ngayon po ay mamatay ako, pupunta ako sa langit. Di ba po? Di ba? Sarap na handa ka na. Hindi ka na natatakot. Takot ng kamatayan, takot po sa kamatayan na yung kamatayan na masakit kasi. Masakit. Yun po ay parang given na po yun dahil tayo ay tao.
Masakit po kasi, masakit mamamatay. Pero yung alam mong mamamatay ka na alam mo kung saan napupunta yung espiritu mo, wala na yung takot na yun. No? At kaya nga po dun sabi sa 1 Corinthians, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So ito po yung sinasabi natin kanina. No? Kung hindi po nangyari, kung hindi po nagpakita si Jesus sa pangatlong araw, wala pong saysay yung ating pananampalataya. No? At nakakatakot po yun kung iisipin niyo po dati na hindi natin alam na meron pala tayong langit na pamupuntahan. No? At pag namatay ka, anong mangyayari? Blackout na lang? No? Black na lang ba? Nakakatakot po, no? Yung para pang pumikit ka na lang, wala ka nang naririnig, ganun na lang. Pero ito po yung kapayapaan na ibinigay ng Diyos sa atin. No? Nagpakita siya at inaffirm niya, binigyan niya ng assurance, tayo pong mga tao, na ito ipakita ko sa inyo. Ito yung katawan ko at sigurado tayo'y maliligtas din. No? At kung tayo po ay isa pa rin po, dun po sa mga may ganto, no? May krus po at mayroon pa ring nakapako. No? Hindi naman po siya, alam natin na hindi na siya nanantiling nakapako sa krus. No? At katulad po ng krus natin, wala na pong nakapako. Kawawa naman po ang ating Diyos kung nakapako pa rin siya hanggang ngayon. No? At bayad na po yung ating mga kasalanan. Kaya kung tayo po ay isa pa rin po dun sa mga meron pong kwintas o minsan bracelet, pendant, alam naman po natin yon. Pwede na rin po natin itong tanggalin. No? At alam naman po natin na lahat po ng ginagawa natin o yung tinatangkilik po natin na hindi po angkop sa kagustuhan ng Diyos at hindi po nandito sa Bible, ay alam natin po ito ay Antichrist. No? Alam natin na hindi ito sa Diyos. No? At kaya nga po sabi sa 41, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling nabuhay. So maalala niyo po nung sa krus ng Kalbaryo, nung time po na pinapahirapan, pinapatay si Kristo, ay marami pong nakatingin doon. No? Pero kung mapapansin niyo po, sinabi dito ni Pedro, hindi sa lahat ng tao, kundi sa aming mga pinili lang. No? At ganun din po yung pwede nating maging pwedeng puso. No? Na Panginoon, piliin niyo po ako na maintindihan ko po yung message ngayon. Maintindihan ko po yung binabasa ko sa Bible ngayon. No? Na pwede po natin yun gayahin din. Katulad po ng sinabi ni Pedro na lahat sila nandun po eh. Maraming nandoon. Pero sabi niya sila lang yung pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos siya ay muling nabuhay. No? At kaya nga po sabi sa Luke 16:31, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So ito po ay mas maganda unahin po natin yung kwento ng ang mayaman at si Lazarus po. No? At ito pong kwento po na ito ay meron pong isang mayaman na namumuhay po sa karangyaan araw-araw po. No? At sa mga pagkain po nitong mayaman ay mayroon pong mga sumosobra. Siyempre, may mga sumosobra po dito. At ito naman pong si Lazarus ay pulubi. No? At yung mga sumosobra po na galing sa mayaman, siya po ang kumakain po nito. No? At nung nabasa ko pa nga po ito sa kwento niya, yung kinakain po, habang kinakain niya, yung pagkain nung galing dun sa mayaman na yun na napulot niya, meron pang aso na kumakain ng galis niya naman. No? Ganun po kapulubi. Ito pong si Lazarus. At kung i-imagine niyo po, namatay po itong si Lazarus, namatay po yung mayaman at sila po ay inilibing. Si Lazarus po ay napunta sa langit. No? At ito po mayaman, napunta po sa impyerno.
no? At malalaman natin na siya ay napunta sa impyerno dahil nabanggit din po doon na sinabing Hades na lugar. At yun po ay impyerno. At nakikita po nung mayaman, siguro na natatanaw niya pong ganun, nakita niya na ang kasama po ni Abraham, si Lazarus, no? Kaya ipinakiusap niya po doon kay Abraham. Sabi niya, Amang Abraham, baka pwede po kahit isugo niyo po si Lazarus. Kahit dampi lang po ng tubig dito po sa labi ko dahil sa aking nararamdamang naglalagablab na apoy. No? Dahil siya ay init na. At ang sabi ni Amang Abraham, sabi niya, hindi pwede. Kasi meron pong malayo at napaka-imposible po na yung nandoon po sa langit at nandoon sa impyerno ay makakapunta po doon sa impyerno. At yung nandoon naman po sa impyerno ay makakapunta sa langit. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kaya sabi na lang nung mayaman, Amang Abraham, baka pwede naman po, buhayin niyo na lang po si Lazarus ulit. Buhayin niyo na lang po para yung mga kamag-anak ko po doon sa mundo, masabihan niya rin. Maniniwala po yun. Sabi niya, maniniwala po yun kasi pag nalaman nila, yung namatay nga, galing sa pagkamatay si Lazarus at muling nabuhay. Pero sabi ni Amang Abraham, ito po yung sinabi niya. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So, sa atin, maganda po itong maging reminder, no? Na ang kaligtasan po ay ngayon. Ngayon na po. Ang kaligtasan po ay ngayon. Hindi po natin alam kung anong mangyayari mamaya. Hindi po natin alam mangyayari bukas. Di ba po? At ako po, para po sa inyo, para sa atin, maganda po itong maging ngayon na po makapagdesisyon sa ngayong araw na Panginoon, handa na po akong sumunod sa inyo, no? Na pag alam natin tong kwento, nakakatakot po, no? No? Kahit dampi lang ng tubig, hindi pwede, no? At kaya nga po sabi sa 42, nandito pa rin po tayo sa pangalawang tanong na sino? At inatasan niya kaming mga ngaral na sa mga tao at magpatotoo na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. So ito po yung judgment, no? Nung kung mga nakaraan po natin itong napag-aralan na matagal-tagal na rin po na alam natin na dadating po yung time ng judgment at tayo po ay haharap sa Panginoon, no? At ito pong pinapatay natin, sinasabi dito ni Pedro, itong pinapatay ninyo ay siyang yung maghuhukom sa inyo, no? Si Jesus yung mag-judge sa atin kung tayo ay mapupunta sa langit o sa impyerno, no? At kaya nga po sabi sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So kung maintindihan po natin ito, ang pangangaral po ang una po na step, no? At wala naman pong ibang panggagalingan ng pangangaral kundi saan po? Sa Bible lamang po, no? Sa salita ng Diyos. At ang pangangaral po ay magbubunga ng pakikinig. At ang pakikinig ay ang pangangaral, dahil po sa pangangaral, tayo po ay makikinig. At tayo po ay mananampalataya, no? Sa pakikinig po na 'yon. At kaya sa pangatlong points po, paano, no? Paano naging magandang balita? Paano nasabing ito ay magandang balita, no? Kaya sabi sa 43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya
ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So ito po yun, na wala pong ibang paraan alam natin na kay Jesus lamang po nanggaling po yung kapatawaran na yun. No? Yung kung paano siya naging magandang balita ay dahil alam natin na si Jesus po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. At sabi niya nga po dito sa kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Yung pagsampalataya po ay hindi lang po ito yun pong psychological o psycho lang po na Panginoon, ako po ay nanampalataya na sa iyo. Ako po ay ligtas na ngayon. Hindi po ganun. No? Alam po ng Panginoon na kahit hindi po tayo nagsasalita, sa puso natin, kung tayo ay tunay na sumasampalataya na sa Kanya. No? Hindi po natin siya maluloko. Na sabihin natin, tayo ay sumasampalataya sa Kanya, kaya ako ay ligtas na. Pero yun ay sa ating sarili lamang po. No? At titignan ng Panginoon doon yung puso po natin. Yung puso natin. At kaya ang question po, ikaw. Ikaw kaya? Pwede nyo pong itanong po yun sa mga katabi nyo? Ikaw kaya, kapatid, kamusta ka? Nasaan tayo doon ngayon? Ikaw ba ay nandun ka ba sa tanong na bakit sinawag na magandang balita? Nandun ka ba sa tanong na sino ang magandang balita o paano ang magandang balita? No? BSP po 'yun. No? Bangko Sentral ng ay hindi. No? At pwede po nating bigyan po ng oras kahit po konti lang po ito, no? Na lahat po tayo pwede pong yumuko at pumikit. Kahit po nakaupo lang po. Okay na po 'yan nakaupo. At lahat po. Kuya Jan. Lahat po. Pikit po muna tayo. Panginoon, Ama, maraming salamat po sa araw po nito. Na Panginoon, alam po namin, ikaw po yung, ikaw lamang po yung may kaya pong magligtas. Wala pong nakatingin, wala pong kahit isa po natitingin sa mga kasama po nila, no? Kung ikaw po yung isa sa mga tao na palagay nyo nahihirapan ka na maintindihan at nagkakaroon po ng tanong sa sarili mo na sino ka ba talaga? Na kahit hanggang ngayon hindi mo pa rin maintindihan. Isa ka pa rin po doon sa nalilito na tao, nagtatanong na tao, nagdududa na tao. Pwede nyo pong itaas yung kamay nyo. Kung isa po kayo doon. Kung isa po kayo doon sa mga tao na hindi pa rin maintindihan kung sino, kung bakit, at paano. Pwede nyo pong itaas yung kamay nyo. Wala pong ibang nakatingin, wala pong para po mapag-pray din po kayo. At ganun din po sa mga tao na gusto na rin pong sumunod. Pero hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung paano niya susundin o paano yung proseso ng pagsunod. Pwede nyo rin pong itaas yung kamay nyo. Sige po. At kung ikaw po ay isa na sa mga tao na alam mo at kilala mo na si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, taas niyo po yung kamay niyo.
Kaya Panginoon, Ama, alam niyo po yung mga sitwasyon namin. Alam niyo po yung kalagayan namin sa mga panahon pong ito. Mas kilala niyo pa po kami, Panginoon, sa sarili po namin. Kaya, Panginoon, kung isa po kami sa mga tao na unang nagtaas po ng kamay, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mas makilala po namin kayo, na mas maintindihan po namin yung salita niyo. At Panginoon, ganun na rin po, kung kami po ay kasama dun sa pangalawa na mga tao, pangalawa po na gusto na pong sumunod sa inyo, nakilala na po kayo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan nang sa gayong Panginoon, malaman po namin kung paano po namin gagawin iyon. At kung kami po ay isa dun po sa pangatlo na mga tao, maraming salamat po, Panginoon. Dahil alam po namin yung katatagan, yung kapayapaan sa puso po namin na anytime, anumang mangyari, anuman pagsubok, kamatayan man yan, kahirapan, alam na namin kung saan kami pupunta. Kaya Ama, maraming salamat po sa araw po na ito. Ikaw po yung maghari sa buhay po namin. Ito po salamat dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon na pagkakataon binigay niya para may balik natin sa Kanya yung portion ng pagpapala niya sa atin. Pinagpala ba kayo ng Diyos tong last week? So, yun, di ba? So, ang sabi ng Diyos, susubukan niya tayo. Kapag ibinalik mo yung 10% nun, ang pangako niya, bubuksan niya yung bintana ng langit para ipadala niya yung pagpapala niya, siksik, liglig, umaapaw. Pagsubok ng Diyos, yon sa katapatan natin sa Kanya. Sabi niya sa Malakay 3:10, dalhin niyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang masagana ay yung siksik, liglig, umaapaw, walang mapaglagyan. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain
Pwede po umupo muna para ma-welcome natin yung mga first-timers natin. Kapag binanggit po yung pangalan, pwede po bang tumayo? Hindi para i-embarrass, para makilala lang kayo ng bawat isa. At kayo naman malapit doon sa mga visitors natin. Kamayan natin at tapos ngayon, pagkatapos kamayan yung first time visitors natin, magkamay kayo kahit na 5, at least 5. Si Dayan Napkil, ito po, welcome. Si Chris Ann Rivera. Yung baby Chris Ann Rivera. Tapos si Christian Rivera, yung pong family na yung. Kamayan niyo man kayong malapit dyan, si Andre Pastrana. Pastrana. Dennis Andrew Rafael, yung nasa likod yun, Dennis Andrew Rafael. JC Vender. Sino si JC Vender? Ito. So, ito si JC Vender tsaka si Jacob Vender. Ikaw. Saka si Angel. Ito si Angel, hindi nakalista. Si Angel, first time din. So, kantahan natin sila, tapos kayong malapit, kamayan nyo naman. Tapos, kamayan nyo yung mga, lumibot naman kayo, kahit mga 5 tao, kamayin nyo. You have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Pwede pong umupo muna bago benediction. Okay, pwede na makinig. So, yung appointment natin with God is 10:30 to 12, di ba? So, alangan naman na nandito pa si God, titigil na tayo. So, announcement na lang, announcement siguro. Meron lang ako naisip kanina na, ewan ko, ano lang suggestion lang. Alam ko may mga paborito tayong upuan, di ba? Ang ganda nun kasi alam mo na yung katabi mo di ba? Parang alam mo yung absent. Kaya lang parang parang, ewan ko lang, it's just suggestion lang. So, kapag 10:30 na bago mag-start, di ba? Hindi na namin nire-reserve yung upuan mo. Okay lang ba sa inyo yon? O kasi parang nahihiya ako na yung first timer natin nandun sa likod first time nun Hindi si Iman Matagal na yan si Iman, luma na yan. Joke lang Iman. So yung ganon, so ako gusto ko yung kasi alam ko kasi maliit lang tayo, di ba?
pag alam kung wala ka sa upuan mo, para alam ko absent ka. So napapag-pray ko yon. Napakaganda sana. Kaya lang, kuminsan, nahihiya rin ako na doon sa mga first-timer natin. So kung okay lang sa inyo, ang hindi ko i-reserve. Kasi kami yung nagre-reserve ng upuan ninyo eh. Iba pa may mga tao, so nire-reserve namin. Tsaka kung minsan, nakakahiya din na dumating ka, may nakaupo na. So kung okay lang sa inyo, so para bago mag 10:30, you secure your territory. Territory, di ba? Para pag 10:30 na, ipapamigay na yon. So para hindi lang kayo ma-offend. Diba kasi Tapos pangalawa, malapit na yung December. Oh, Merry Christmas. Ayan. Malapit na yung December, di ba? Hindi sila nakinig sa akin eh. Ang sabi ko, dapat kasunod nun, malapit ng December ipa-plus dyan yung joke GCash number ko. Di ba? Hindi, joke lang po yun. Pero ibig sabihin, December na, mag-isip kayo ng kung paano natin pararangalan ng Panginoon. Okay lang yung tumatanggap, di ba? Pero maganda naman, paano ko pasasayayin ang Diyos? Kasi birthday ni Jesus yon. So we have a lot of time ngayon. Ano ba yung dati meron tayong committee pag pag Christmas. Di ba merong group chat na meron yung committee sa pagkain, meron yung sa gift. So sana hanggat maaga, ayusin natin para hindi last minute. Kasi ang isipin natin, yung gagawin natin para kay God, hindi naman yung puro na lang si God ang nagbibigay sa atin para maging masaya. So siyempre yung lugar natin maliit, so pwede kayong pwede kayong gumawa ng parang program na hindi kailangan ng malaking space. Halimbawa, yung singing contest. Di ba yung mga ganun na pwede siyang tumayo lang dito, parang ganon, para maging masaya lang. Think of anything na kapag napasaya mo yung kapwa mo, di ba napapasaya natin ang Panginoon. Tapos dati may mga food committee, di ba? Para hindi doble-doble. Tapos makita mo, puro pansit yung pagkain natin, di ba? So para pag meron ng pansit, alam niya na hindi na siya magdadala ng pansit. Tapos dito sa atin, hindi tayo, clarification lang hindi tayo nag-exchange gift. Kasi biblically, ang turo ng Diyos, alimbawa ako, binigyan mo ako ng gift, ang gusto ng Diyos, hindi kita bibigyan pabalik. Para ang Diyos ang magbibless sa'yo. At pag ang Diyos nag-bless sa'yo, mas marami. So hindi natin pinapractice yon yung exchange gift. Ngayon, pwede kayong magbigay ng gift na yon. Di ba usually pinaparapol natin? So, pwedeng mapunta sa iba. So, tapos, wala tayong Christmas caroling unless na lang this year gagawin ninyo. Pero kung gagawa kayo ng Christmas caroling, ito lang yung request ko. Kung gagawa kayo gusto niyo mag-Christmas caroling, as much as possible sa mga members natin. So, alamin niyo yung address o makipag-appointment kayo. Yun ang maganda sana ng Christmas caroling. Yung mga members lang natin ang pupuntahan mo. So, ako, welcome kayo dito. Kaya lang, ang binibigay ko sa mga nagkakaroling, alam niya, kaya tumatawa. Ang binibigay yung mga candy, tapos binibilang ko pa yan, Kaya nangyari, wala na pupuntang Christmas caroling. So ito po yung pag-pray niyo itong Christmas, and then para ang goal natin, mapasaya natin si Jesus kasi birthday niya yon Tapos maging masaya during that time, maraming pagkain, pero yung sapat lang na pagkain. Tapos yung pagkain, pag sumobra, yung dating kultura natin, ipinapa-take out nyo yan. Kasi mag-isa lang po ako nakatira dito, hindi ko mauubos yung matitira. So ito sana yung suggestion natin. Tapos, ano pa? Yung bautismo, meron na tayong si Brother Willie, si Nigel, si Attorney. Ay! Abogado. August katapusan.
Ah, September. September pa? Oo. Dahil birthday niyo. So kung meron tayong baptism ng August 31. Pero sila daw September pala. Oo. Tapos yung, again, sinabi ni Brother AJ, yun ay consider mo kasi that's the evidence ng ng pagsunod mo sa Diyos. The more dinidelay mo po yon, the more na nakaganon ng Panginoon. You cannot do much. Kasi kailangan niyang mag-commit ka. Unless you commit yourself kay Jesus, medyo si Jesus, inantay ka lang niya na mag-commit. So, naghihinder yung magandang plano niya sa bawat isa. Remember yung lesson natin last time, yung pinunong taga-Ethiopia? Tandaan niyo yon? Tinuturuan lang siya bang nagta-travel sila, di ba? And then, nung maintindihan niya, nakakita siya ng tubig, gawa ng Diyos yun, di ba? And then, makita siya ng tubig, ano sabi ng leader ng Ethiopia? Ano pa yung dahilan para hindi ako magpabautismo? Yun eh. So, it's the evidence ng commitment mo kay God. Hindi siya pinipilit, kaya lang ikaw yung madideprive. Madideprive nung gagawin ng Diyos sa'yo, nadidelay lang siya. Kasi hindi niya magawa yung dapat niyang gawin sa'yo kasi hindi ka pa nag-commit talaga sa Kanya. So as much possible, do not delay. Ang nangyayari sa amin dati, kahit na dahil sa Tarlac, ilog lang, the moment na nagano siya, di naman nilulublob, binabaptize sa tubig yan. Kasi at makita mo yung mga taong yon, may mga pastor na, may mga ginamit talaga ng Diyos. So, tinan nyo, do not delay. Kung talagang naniwala ka na kay Jesus, sa tingin mo ligtas ka na, that's the pinaka-strong evidence na ikaw ay talagang publicly nagkukumit ka, na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay committed na to follow God. Tayo po'y tumayo para sa benediction. Ganun kamay. Maraming Diyos, salamat po. Muli ay pinadama mo po sa amin na kami po ay importante, kami po ay special po sa iyo. Kaya pagpapalang galing sa iyo, Diyos, ibinabahagi ko sa lahat ng kasama ko dito, yung kasabay po namin sa live streaming o sa YouTube man, Panginoon. Kami pong lahat, pati na po yung wala dito ngayon, yung absent for some reason, mga kapamilya po namin, mahal namin sa buhay na malalayo, kami pong lahat ay abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Come before you today. Bilisan niyo. And there's just one thing that I want to say. Thank
tayo umalis, kain muna. Tapos yung first timer, paki-answer po sila doon sa mga visitors table natin. At bago tayo kumain, tayo picture taking muna. Dito po yung camera.